kayaya, ngayon nga araw nga pala ay ako'y bumangon na. 12:00 na nga pala yung mga kayaya. Nagtiklop lang ako dyan ng mga ginamit namin sa pagtulog mga kayaya. At tapos niyan, bago ako pumunta sa kusina ay pinabasa ko muna lahat ng sinulat ko sa Korean. Para review ko na rin. Katapos niya mga kayaya, ayan. Umupo na nga pala ako dyan mga kayaya kasi binigyan ako ng amo ko ng sambusa na binili nila sa online. Pa-deliver sila. Nga pala yan. Yan po ang aming labas dito. Alam mo lagi nakakulong. Pero sa totoo lang, minsan lang lumabas. Yan nga pala, natulog na nga pala yung alaga kong isa dyan. Kaya todo sulat nga lang ako dyan. Habang yung isang maliit dyan ay gising. Naglilikot. Yan, tamang sulat-sulat lamang mga kayaya. Laban lang para sa pangarap. Ika nga, kung hindi matupad ang isa, ay di papalit tayo ng iba. Pinalta ko na ng diaper si maliit at diretso na ako sa kusina mga kayaya. Di ko na na-video kasi andyan yung amo ko. Ayun nga pala, tinanggal ko na pala dyan yung kanin kahapon. Binalot ko lang mga kayaya. At lalagay ko na yan sa rep. Magluluto ako ng panibagong kanin. Kasi kulang yan. Pero, sayang lang yung niluto ko ngayon kasi isa lang yung kumain. Pero ayos lang. Makakaya pa naman yung bukas mga kayaya. Nilagay ko na dito pala sa rep mga kayaya. Ayan. Yun yung ginawa ko hapon na shawarma. Hugasan ko na pala mga kayaya itong didihan ng ako isang alaga. Para mamaya, wala na akong gagawin. Amig ka na rin ng hugasan. Hugasan ko na rin ulit ng panibagong mga kayaya. Siyempre, ganun lang din naman gagawin natin. Hugasan. Ulit-ulit lang ang trabaho natin mga kayaya. Kaya kailangan hindi na tayo maunibago. Kaya minsan nasasanay na din ang sarili ko na sobrang pagod. Halos na minsan hindi na ako makatulog sa sobrang pagod. Nabasa ko din pala mga kayaya ito yung ginawang siya ng aking amo ko ng umaga na ininom ng kanyang mga anak. Hindi na ako inutusan gumawa siya na mismo kasi nakita niya pinapadede ko yung anak na kanina. Ayan, nilagay ko na yung tirang mainit at tubig nga pala dyan sa kaldero mga kayaya kasi magluluto ako ng kanin. Dumating nga pala dyan mga kayaya yung alaga kong babae na 5 taon at sabi niya ay tuwirin ko ang buhok niya. Ayan, nilagyan ko lang ng mga pampalasa yung tubig. Hininaan ko lang dyan muna mga kayaya kasi nga gagawin ko siya, ayusin ko kanyang buhok. Ayan. Habang nag-iinom ko dyan at saka ay dumating nga yung alaga ko para magkutos. Hinaan ko siya, ayan. Pumunta na ako sa kwarto mga kayaya para kunin yung mistiswar. Para tuwirin ang kanyang buhok. Ayan, pasensya na kayo sa voice over ko mga kayaya kasi may maririnig kayo na dagadumdum. Ay nagpatulog ako ng alaga ko. Alam niyo na, 24 hours na akong may alagang bata. Kaya papasensyahan nyo na ang aking voice over mga kayaya. Yan lang ang kinayanan natin. At sana po ay suportahan nyo ako sa bawat video na nai-upload ko. Ayun nga pala yung mga kayaya, natapos na ako magtuwid ng buhok ng alaga ko. Kaya ayan, nilagay ko na yung bigas para maluto na. Ganyan lang ang buhay. Sobrang nakakaantok araw-araw kasi kulang ang tulog pero wala, tibay lang. Ayan, pumusok na ako dito sa kwarto ko mga kayaya, kwarto ng kasama ko, para tiklopin yung aking nilaban kahapon na mga uniform ko. Kasi wala namang magtitiklop niya mga kayaya kundi ako lang din eh. Ayan yung ginamit ko sa pag-swimming, yung kulay blue ba yan na may black. Ayan, sa akin po yan pang-swimming ko. Yung mga nakalabas na damit dyan, underwear, ayan po isusutin ko mamaya pagkatapos ko maligo. Ayan yung aking damit na pinang-swimming. Pero hindi man ako nag-swim mga kayaya. Sinuot ko lang. Ayan, kwento ko na doon sa unang video ko kung bakit hindi ako nakapag-swimming. Kasi nga, kasama namin yung si Payat. Katamad nga pala mga kayaya mag-exercise. Ay nga pala, umakyat na ako dyan mga kayaya para ilagay yung damit ko sa lagayan. Yan, ibinigyan kami ng aking amo ng ganyang kompo. Ang tawag ko, hindi ko alam kung ang tawag comforter ba. Basta isang maliit na lagayan. Tig-isa kami ng kasama ko. Kaya namin nilalagay yung uniform namin. Ayan, tinabi ko na din yung extra underwear. Ayan. Lumabas nga pala ako dyan mga kayaya para tingnan yung aking sinaing kung luto na ba bago ko maligo. Wala. Ngayon lang
Wala namang magbabantay yung mga kayaya. Bukas ko nga pala medyo okay na siya. Kaya kailangan hinaan ko na lang yung tubig para mainin pa siya ng sobra. Yung aking isang alaga nga pala mga kayaya, andun pa tulog. Itong maliit lang talaga patutulog. Yan. Sinet ko lang sa 200 para, ayan. Punta nga pala muna ako saglit dito sa kwarto mga kayaya kasi yung alaga ko at saka yung amo kong babae ay umalis. Sinama ang kanyang anak. Ayan. Gulong-gulo na naman ang sapatusan. Kasi pinayos na yan doon kay Negra. Ino naman ni Negra, hindi pinatas ng ayos. Kasi pwede naman niyang ibukod yung mga hindi na nagagamit sa nagagamit pa. At pwede rin namang ihiwala yung mga sandals at saka sapatos sa pampasok, panlakad. Hindi niya kayang gawin. Basta na naman ipinalsik kaya maya-maya ang imis namin. Ayan, kakita nyo dyan yung dalawang paa ng aking mga alaga kasi nagising na. Nanonood na sila sa laptop ko. Ayan. Pagtulog nga pala ng dalawang alaga ko, napatulog ko na sila dyan. Pagtulog sila, yan ang ginagawa ko. Naglalaptop po ako. Nag-aaral po ako. Kasi sana pala rin mag-Korea para sa pangarap ko sa aking pamilya at nung mapatigil ko na ang papa ko sa pagtatrabaho kasi sobrang naaawa na din ako sa papa ko kasi alam ko hindi man siya dumaday pero ramdam ko na pagod na siya at gusto ko sana lahat ng paghihirap niya sa amin nung bata pa kami ay masuklian ko rin naman kahit papano kahit may 3 anak na ako. Kaya ako nagsisikap mag-aral na sana pala rin next year na makaalis at makapasa sa exam. Sana po Lord ay ako'y patnubayan ninyo para sa hinihiling ko na makapag-abroad papuntang Korea para po makatulong sa aking pamilya. Kaya po nagsisikap ako mga kayaya na mag-review, magsulat-sulat at magbasa-basa. Nakikinig na din po ako ng mga Korean language na sana lahat ng matutunan ko ay may apply ko sa examination. Sana nga po magkameron ng exam pera para sa pagpasok ko sa KLC, sa Korean Language Center. At sana po lahat ng mga skill test, mga tanong na ipapagawa sa DNW ay magawa ko po. Yun lang po. Maraming salamat po. Ayun nga po pala ay punta na nga po pala ako sa kusina dyan mga kaya pinatay ko lang tong ilaw para hindi syadong maliwanag yung aking dalawang alagang tulog. Iniwan ko ng mga kayaya kasi wala namang magbabantay. Ayan, pinatay ko na din yung ilaw dyan na isa. Tumiritso na ako dito. Ayan, nakita ko nga pala yung kasama ko dyan nagdadasal. Alam nyo naman yan. Ayan. Kumuha lang ako ng plastic mga kayaya kasi ilalagay ko dyan yung aking labahan. Ayan, kinuha ko na itong mga tuwalya ko. Bigayan ng aking amo. Pero pag ako umuwi mga kayaya ng Pilipinas ay tatapon ko na yan. Hindi ko yung bibinuitin pa Pilipinas. Lahat ng binigay niya itatapon ko po. Dito ko lang po yan gagamitin. Ayan po. Dinala ko na ito sa CR. Mga gagamitin ko. Sa pagliligo. Saglit naman ako maligo mga kayaya. Hindi po ako nagtatagal kasi alam ko pong gigising agad ang aking alaga. Pero nung ako yung naligo naman po, ay paglabas ko naman po kanina ay tulog pa rin. Yan. Lumabas nga po ako dyan mga kayaya. Kasi ako ay kukuha ng plastic o cheese dito sa amin. Nilagyan ko ng labahan. 2 araw. O 3 araw po, 4 na araw bago ako maglaba. Ayan, nakita niyo po. Yan po yung plastic ko. Ilalagay ko po yung aking labahan. Yan palang labahan ko pa at saka po yung suot ko ngayon. Ayan, natapos na ako maligo mga kayaya. Ayan, fresh na ulit. Bye bye guys. Thank you mga kayaya. Sana supportan niyo po ako. Bye.